Kabanata 171 hanggang 170. Huwag mo kaming intindihin, Graham. Hindi kami kailanman humiling ng mga serbisyong medikal mula sa sinuman. Ang isang bata na nagngangalang Richard ay kinuha lamang sa kanyang sarili na kumilos na parang alam niya kung ano ang nangyayari at bumubulalas ng isang buong pagkarga ng kalokohan. Agad namang nagpaliwanag si Benedict. Richard, sabi mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Graham at bigla siyang napatayo sa kinauupuan niya. Oo, Richard ang pangalan niya. Ano ang nangyari sa iyo, Graham? Nagulat si Benedict kay Graham at hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kalaki ang reaksyon ng huli. Elder Shear, maaari mo bang sabihin sa akin kung ilang taon na itong taong Richard at kung ano ang hitsura niya? Nasa bingit ng hyperventilate si Graham at wala siyang ideya kung ang Richard na pinag-uusapan ay ang Richard na nakilala niya. Dati, siya ay isang matangkad at balingkinitang binata na nasa mid-20s. Inilarawan ni Benedict ang hitsura ni Richard sa ilang simpleng salita. Siya na talaga. Pakiramdam ni Graham ay parang tinamaan siya ng kidlat at walang magawa sa kinatatayuan. Kilala mo siya. Parang napansin ni Benedict na may mali. Oo. Si Mr. Wolf ay isang napakahusay na dalubhasa sa alternatibong medisina. Ang kanyang karunungan sa medikal na kaalaman ay napakataas na hindi ko man lang mapantayin. Ang kanyang mga natamo. Tumango si Graham na may tonong puno ng paghanga at paggalang. Nakita niyang ginamit ni Richard ang 6 points of fate para ibalik ang lolo ni Iris Young mula sa pintuan ng impyerno kanina. Wala siyang iba kundi ang paggalang at paggalang sa napakahusay na kasanayan ni Richard sa medisina. Expert siya sa alternative medicine. Kung ganoon, dapat lahat ng sinabi niya kanina ay. Sa sobrang gulat ni na Benedict at Cynthia ay halos malaglag ang kanilang mga pangasa. Lupa. Noong una ay inakala nila na si Richard ay isang makinis na kausap, at hindi sumagi sa kanilang isipan na si Richard ay talagang may kasanayan sa medisina. Oo. Malamang totoo lahat ng sinabi niya. Hinaing ni Graham. Nadama niya na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay malayo sa likod ni Richard, at naniniwala siya na ang diagnosis ni Richard ay mas tumpak para sa simpleng katotohanan na ito ay salungat sa kay Richard. Pero sinabi mo lang na normal arthritis lang ang lagay ng asawa ko. Anong nangyayari dito? Nakaramdam ng lamig si Benedict sa kanyang puso. Magiging tapat ako, Elder Shear. Noong una, hinala ko na nerve damage ang kondisyon ng asawa mo, pero hindi ko ito pinapansin dahil kadalasang sanhi ito ng subdural hematoma sa utak. Ang hindi ko naisip ay ang mga impeksyon sa utak ay maaari ding magdulot ng pinsala sa nerbiyos. Kahit na mababa ang posibilidad na mangyari iyon, na may isa sa 10,000 pagkakataon na mangyari ito. Sa kasamaang palad, ang iyong asawa ay isa sa 10,000. Sabi ni Graham na may mapait na ngiti. Ang kanyang maling pagdiagnose ay nagmula sa katotohanan na hindi niya pinansin ang isa sa 10,000 pagkakataon. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Parehong natulala sina Benedict at Cynthia. Kung totoo ang diagnosis ni Richard, napakakritikal ng sitwasyon ni Phoebe, at may posibilidad na mawalan pa siya ng buhay sa lalong madaling panahon. Ngunit mayroon kang kamangha-manghang mga kasanayan sa medikal, Graham, at nalaman mo na ang kanyang kalagayan. Mapapagaling mo rin ang asawa ko, di ba? Si Benedict ay talagang galit na galit at hinawakan ang braso ni Graham sa desperasyon. Pasensya na, Benedict. Magtitiwala akong mapapagaling siya kung ang isang subdural hematoma ay nagdulot ng pinsala sa ugat, ngunit ang impeksyon sa utak ay isang incompetence. Paano kaya? Isa kang master ng alternatibong gamot at ang pinakasikat na doktor sa Springfield City. Nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring humanap ng paraan upang mailigtas ang aking asawa. Namula ang balisang mga mata ni Benedict. Paumanhin, Elder Shear. Wala akong magagawa. Gayunpaman, may pag-asa pa. Kung ma-diagnose ni Mr. Wolf ang mga sakit ng iyong asawa. Kabanata 172. Maaari mong hilingin sa kanya na subukan, nagmamadaling sabi ni Graham. Ay oo.
Paano ko siya makakalimutan? Sinabi niya na siya ay halos 60 hanggang 70% sigurado na kaya niya itong gamutin. Nangangahulugan iyon na mayroon siyang paraan upang gamutin ito. Natuwa si Benedict at agad na inilabas ang cellphone para tawagan si Richard. Gayunpaman, agad na napawi ang ngiti. Sa kanyang mukha nang mapagtantong itinaboy niya si Richard kanina. Nakita ni Cynthia kung gaano kakulit ang kanyang lolo at nagkusa na sabihin, "Lolo, colleagues lang ng Richard na iyon, kaya malamang. Nasa malapit pa siya. Pupuntahan ko siyang bumalik dito at pagalingin si Lola. Sige. Bilasan mo, habulin mo siya. Please remember to show your sincerity, even if it means having to beg him." Utos ni Benedict. Pakiramdam niya ay mas magiging sinsero kung ang kanyang apo ang personal na pumunta para humingi ng tulong kay Richard. Muli, naiintindihan ko. Hindi na hinintay na magsalita pa si Benedict, parang bullet train na tumakbo palabas si Cynthia. At agad na humabol sa direksyong pinuntahan ni Richard. Sa labas ng tirahan ni Shear, pumunta si Richard sa parking lot at sasakay na sana sa kanyang motorsiklo palayo nang may isang boses ng babae ang sumigaw. Mula sa likuran. "Tumigil ka dyan, Richard." Tawag ni Cynthia kay Richard at agad naman itong hinabol. "May problema ba, Miss Shear?" Nagtaka si Richard sa biglaang pagsulpot nito. "Oo, meron. Sinabihan ako ng lolo ko na sundan ka dahil gusto niyang bumalik ka doon at pagalingin ang lola ko." Malamig na sanggal ni Cynthia. Ang kanyang tono ay magalang sa ilang mga aspeto, ngunit ang kanyang medyo malayong saloobin ay nagmumungkahi ng iba. Pagkatapos ng lahat, siya ang minamahal na batang miss ng Shear, at ang kanyang katayuan ay napakarangal. Samantala, si Richard ay isang ordinaryong tao na namumutla sa likod niya sa halos lahat ng aspeto. She felt like a absolute joke kung ibababa niya ang sarili para lang magmakaawa na bumalik si Richard. "Gusto niyang bumalik ako at pagalingin." Ang asawa niya. "Akala ko ba hindi kayo naniniwala sa medical skills ko?" Nagulat si Richard sa kanyang pahayag at nagsimulang mag-isip kung mali ba ang narinig niya. "Well, naniniwala kami sa iyo ngayon. Ang punto ay, kailangan mong magmadali at bumalik sa akin." Naiinip na sabi ni Cynthia. Wala siya sa mood na ipaliwanag ang lahat kay Richard sa napakahusay na detalye at nagpas siyang abutin na lang ang braso ni Richard. Natigilan si Richard, at medyo mahigpit din hinawakan ni Cynthia ang braso niya. "Paumanhin, Miss Shear. Hindi talaga ako ganoon ka-confident sa pagpapagaling ng kalagayan ng lola mo. Iminumungkahi kong magtanong ka sa tamang doktor." Magalang na sabi ni Richard at pinawi ang pagkakahawak ni Cynthia gamit ang isang pitik ng braso. Nang mag-alok siya na tumulong sa pagpapagaling kay Phoebe kanina, ginawa lang niya ito dahil sa salpok. Nang pakalmehan niya ang kanyang sarili, siya ay tunay na. Tutal, hindi masyadong naniniwala si Benedict kung sa bagay. Sa kanyang mga kasanayang medikal, at si Cynthia ay tila masyadong mapilit nang humiling sa kanya na tulungan si Phoebe, na halos parang nag-utos siya. Sa lakas at impluwensyang taglay ng mga Shears, magiging masaya at maganda ang lahat kung matagumpay niyang mapapagaling ang sakit ni Phoebe. Kung ang paggamot, maaaring barilin lang siya ng mga Shears hanggang sa mamatay sa lugar at ilibing siya kasama si Phoebe. Para sa kapakanan ng kanyang buhay, nadama niya na mas mabuti para sa kanya na hindi sumulid sa gayong maputik na lupa. "Anong ibig mong sabihin, Wolf?" Malaki ang pagbabago sa magandang ekspresyon ni Cynthia. She was under the impression that Richard held nothing in particular. "Pakiramdam ko lang ay hindi sapat ang aking mga kasanayang medikal, at hindi ako mangangahas na tretuhin ang isang tao ng walang ingat. Binigay ko na." Kabanata 173. Maalab na nagsalita si Richard. Nasaksihan niya ang mga kasanayang medikal ni Graham pabalik sa Youngs. At nakita niya ang lubos na kakayahan ng lalaki. Kapwa sa alternatibong medisina at conventional medicine. Ang mga kasanayan sa paggagamot sa pressure point ni Richard ay maaaring mas mahusay kaysa kay Graham, ngunit siya ay isang karaniwang tao kumpara kay Graham sa mga tuntunin ng medikal na karanasan at mga pananaw.
Kaya't mas mabuti para sa mga Shears na magpagamot para sa matandang babae mula kay Graham, kaysa sa isang kalahating lutong doktor. Ikaw. Si Cynthia ay ilang segundong sumabog sa galit. Hindi sana siya sumugod kay Richard at humingi ng tulong sa kanya kung nagawang pagalingin ni Graham ang kanyang lola. Sa lahat ng mga bagay na maaari niyang sabihin, pinili niyang bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pagsasabi kay Graham bilang isang dahilan. Malinaw sa kanya na niloko siya nito. Hinding-hindi matatanggap ng isang mayabang na babae na tulad niya ang ganyang ugali mula sa iba. Huwag kang ang walang utang na loob. Dapat kong ipaalam sa iyo na isang karangalan para sa iyo na pagalingin ang aking lola. Kaming mga Shears ang maghahanap sa iyo. Hindi mo ba nakikita kung gaano iyon kabuti para sa iyo? Galit na saway ni Cynthia. Maraming salamat sa pagtingin mo sa akin. Talagang napakalaking karangalan. Richard. Sarkastikong sabi. Napaka-tolerant niya sa masamang ugali ni Cynthia, ngunit lalo pang tumindi ang kanyang paghagulgol sa kabila ng kanyang pasensya. Maaaring magkaroon ng magandang ugali si Richard, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang kanyang sarili na seryosong minas sa mga kilos nito. Tama na sa kalokohan mo. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sasama ka ba sa akin o hindi? Sinaman siya ng tingin ni Cynthia. Hindi. Gabi na, at kailangan ko ng umuwi para maghapunan. Patawarin mo ako. Malamig nang umuso si Richard at sumakay sa kanyang motorsiklo para umalis. Hulaan ko, kailangan kong gawin ang mga bagay sa mahirap na paraan. Ikaw ang nagtatanong Sa sobrang galit, inabot ni Cynthia ang bilis ng kidlat para subukang hawakan ang balikat ni Richard. Napatalon si Richard sa ere dahil sa gulat, tumalon siya mula sa kanyang motorsiklo, at umiwas ng mahigpit sa pagkakahawak ni Cynthia. Ikaw. Isa kang martial artist. Natigilan si Richard at nagtatakang tumingin kay Cynthia. Bagamat ang pininaw ni Richard ay espiritual na enerhiya at hindi totoong enerhiya, nakakuha siya ng kaunting pag-unawa sa mga katangian ng tunay na enerhiya sa panahon ng labanan laban sa Richard Ford noong nakaraan. Iyon ang dahilan kung bakit madali siya kilalanin ang isang martial artist. Noong ginamit ni Cynthia ang kanyang kakayahan para sunggaban si Richard kanina, tumagas ang kaunting totoong enerhiya mula sa kanyang pag-atake, kaya nakilala siya bilang isang martial artist. So, combat trainer ka rin. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ang lakas ng loob mong magpakita ng kay-abangan sa harapan ko. Well, hindi iyon mahalaga. Gusto kong makita kung gaano ka kagaling. Lumapit ka ulit sa akin. Ngumisi si Cynthia dahil napansin din niya na si Richard ay isang unique, strong individual. Ang tunay na enerhiya sa loob niya ay mabilis na dumaloy sa kanyang katawan habang siya ay bumangon upang salakayin si Richard ng may napakalakas na lakas. Itigil mo yan. Isang galit na sigaw ang narinig sa sandaling iyon. Tila halos lumitaw ang figure ni Harvey sa pagitan nina Richard at Cynthia dahil sa hangin. Itinaas niya ang kanyang kamay para harangin ang pag-atake ni Cynthia at naging matagumpay siya sa paggawa nito. Anong ginagawa mo, Harvey? Umalis ka sa daan. Tuturuan ko ng magandang aral ang walang alam na batang ito. Galit na sabi ni Cynthia. Tama na. Sinabi sa iyo ni Lolo na humingi ng tulong kay Mr. Wolf. Ganito ba ang ginagawa mo? Galit na saway ni Harvey. Hinabol lang niya ang ate niya dahil nag-aalala siya sa maaaring mangyari, at natuwa siya sa ginawa niyang iyon dahil ang konsey. I did ask. Pero tumanggi siyang bumalik sa akin. Hinawakan ko lang siya dahil wala na akong ibang choice. Medyo na-guilty si Cynthia. Kanina. Sa tingin mo hindi ko alam kung anong ugali meron ka. Ayokong marinig ang alinman sa mga palusot mo. Humingi ng paumanhin kay Mr. Wolf ngayon. C-174. Malamig na saway ni Harvey. Humihingi ng tawad. Sino siya para makatanggap ng paghingi ng tawad para sa isang tulad ko? Not a chance. Hindi ito tinanggap ni Cynthia kahit kaunti. Ikaw.
Halos lumabas ang usok sa ilong ni Harvey, at may sasabihin pa sana siya nang pigilan siya ni Richard. I don't need an apology. Gusto ko lang umuwi ng mas maaga, at sana hindi ako masyadong ma-pressure ng mga shears. Malamig nang umuso si Richard. Bago tumalikod para umalis. Ayaw na niyang makisali pa sa mga ito. Huwag kang umalis, Mr. Wolf. Laking gulat ni Harvey at agad itong nagmadali upang pigilan si Richard. Ano na ngayon, Mr. Shear? Mahina hong tanong ni Richard. Mr. Wolf, pasensya na po sa naunang hindi pagkakaunawaan. Hindi po namin dapat pinagdudahan ang iyong medical skills, at higit sa lahat. Hindi ka namin dapat itinaboy. Nagkamali kami, at gusto kong humingi ng tawad sa iyo noong sa ngalan ng lolo ko. Sana ay makita mo sa iyong puso na patawarin kami minsan at bumalik sa amin para gamutin ang lola ko. Yumuko si Harvey kay Richard, at ito ay halatang mas sincere ang ugali niya kaysa kay Cynthia. I'm sorry, Mr. Shear. I'm not that confident in treating the conditions, Madam Shear. I apologize for not being much help. At saka, I'm already suggested to Miss Shear that you should ask Graham to try and cure your lola. Siya ang holy doctor, kung tutusin, kaya di hamak na mas magaling ang medical skills niya kaysa sa akin. I'm sure may paraan siya para gumaling ang sakit ni Madam Shear. Inulit ni Richard ang sinabi niya kay Cynthia noon. I don't suppose you're aware that Graham is currently at our home right now. He told us that there's nothing he could do about my grandma condition. Nakaramdam ng sobrang hiya si Harvey at maikli niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. I see. Sandaling natigilan si Richard. Alam niya na si Graham, ang banal na doktor, ay napakalakas, ngunit hindi niya inaasahan na ang kalagayan ni Phoebe ay napakahirap kaya't walang magawa si Graham tungkol dito. Mr. Wolf, kami ang may kasalanan sa lahat ng ginawa namin. Isipin mo ito habang nagmamakaawa ako na sumama ka sa amin at pagalingin ang aking lola. Same time na pakiusap ni Harvey. I'm sorry. Wala na talaga akong magagawa. Maraming magagaling na doktor dito sa Springfield City, kaya mas mabuting kumuha ng isa sa kanila ang pamilya mo. Saglit na nag-alinlangan si Richard at pinag-isipan ang malakas na impluwensya ng Shear bago tuluyang umiling. Pagtanggi sa pakiusap ni Harvey. Kung tutuusin, natatakot si Richard para sa sarili niyang buhay kung may mangyayaring masama. Pero, nawalan ng pag-asa si Harvey. Bagamat maraming sikat na doktor sa Springfield City, paanong may umaasa sa kanila na mapagaling ang sakit ng kanyang lola kung kahit ang pinakabihasang banal na doktor, si Graham Elliott, ay hindi magawa ito. Walang paraan na madaling sumuko si Harvey, hindi kapag si Richard ang tanging taong makakapagpagaling kay Phoebe. Mr. Wolf, saving a life is the highest good deed anyone could ever hope to achieve. I beg you to please have some compassion and save my grandma. Harvey gritted his teeth at lumuhod sa harap ni Richard na may halong kalabog. Mr. Shear, anong ginagawa mo? Bumangon ka na. Nagulat si Richard at agad na inabot si Harvey na bumangon, ngunit tila mas makapangyarihang artista siya sa pag-aasawa kaysa kay Cynthia, at ang kanyang pagpipino ay mukhang mas malakas din kaysa kay Richard. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagtatangka na hilahin si Harvey pataas, nabigo pa rin si Richard na mapakilo si Harvey. Luluhod ako hanggang sa pumayag kang tumulong. Desidido si Harvey. Nang makita ang eksenang iyon, si Cynthia, na tumabi sa kanya, ay nabigla sa pagkagulat kaya nablangko ang isip niya. Are you crazy, Harvey? You're the Shear's future heir. Are you actually kneeling for this guy? Have some decency, for goodness sake. Baka sa mukha ni Cynthia ang hindi makapaniwala. Sa iyo nang galing ang mayaman. Kung hindi mo pa namamalayan, kasalanan mo ang lahat ng ito. Lumuhad ka, humingi ng tawad kay Mr. Wolf. At humingi ng tawad sa kanya. Galit na saway ni Harvey. Kabanata 175
Alam na alam ni Harvey sa kanyang puso na hindi tatanggi si Richard ng ganoon katatag kung ang kanyang kapatid na babae ay hindi nakipag-away kay Richard kanina. Gustuhin man o hindi, ang nagkasala ay kailangang humingi ng tawad kay Richard, at nang humingi na lamang ng tawad si Cynthia, ay baka may puwang sila para makapagmanyobra sa isyong iyon. Pinaluhod mo ako para sa kanya. Like, hell gagawin ko. Malaya kang gawin ang mga nakakabaliw na bagay na ito kung gusto mo, ngunit huwag mo akong kalagkarin dito. Kinagat ni Cynthia ang kanyang malapirlas mapuputing ngipin. Cynthia, may ideya ka ba kung gaano kakritikal ang sitwasyon ni Lola ngayon? Ang kanyang buhay ay nasa napipintong panganib, at hindi ko man lang maisip kung ano ang mangyayari kung hindi tumulong si Mr. Wolf. Gusto mo bang mamatay si Lola? Sinama ng tingin ni Harvey si Cynthia at akmang sasagutin ang katigasan ng ulo nito. Ay! Naramdaman ni Cynthia na kumulog. Siya ay palaging namumuhay ng isang mataas na buhay at pinapahalagahan ng lahat, kaya hindi maiiwasan na siya ay maging matigas ang ulo sa isang tiyak na antas. Gayunpaman, ang paghihikayat ng kanyang kapatid sa wakas ay nagparamdam sa kanya at napagtanto na ang buhay ng kanyang lola ay nasa mga kamay ni Richard. Kung ang kanyang lola ay mawala ng kanyang tanging pagkakataon para sa paggamot dahil sa kanyang kusa, siya ay makaramdam ng labis. Nahihiya akong harapin ang kanyang pamilya sa hinaharap. Hindi. Pareho kayong hindi kailangang humingi ng tawad. Medyo misunderstanding lang. Hindi na kailangang lumayo pa. Ang sabi kaagad ni Richard. Nakaramdam siya ng awkward at hindi alam kung paano haharapin ang mga ito. Hindi, humihingi ako ng tawad. Ngayon bilasan mo at lumuhod, Cynthia. Galit na saway ni Harvey. Si Cynthia ang nag-iisang babae sa ikatlong henerasyong direktang inapo ng Shears, at ang kanyang nag-iisang kapatid na babae rin. Palagi siyang naliligaw sa kanya at madalas na pumikit sa kanyang masuwin at kusang pag-uugali. Magkagayunman, ang issue sa kamay ay may kaugnayan sa buhay ng kanilang lola, at kailangan niyang maging matatag laban sa kalokohan ng kanyang ate. Natakot si Cynthia dahil hindi niya nakita ang kanyang kapatid na nanligaw ng ganito kagalit sa kanya. Sa wakas ay natanto niya ang kaseryosohan ng bagay na iyon. Nang maalala niya na ang kalagayan ng kanyang lola ay nakataya, tuluyang gumuho ang kanyang pag-iisip at napaluhod siya ng may kalabog. I'm sorry. Kinagat ni Cynthia ang kanyang labi, at nagsimulang tumulo ang mga luha ng guilt sa kanyang mga mata. Ako. Natarante si Richard. Napagpasyahan na niyang protektahan ang sarili, ngunit magkasunod na lumuhad sa harap niya sina Harvey at Cynthia. Hindi alintana kung gaano katatag ang kanyang mental state. Ay, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting habag sa kanila. Chapter 175. 7 halves. Why are you two doing this? Mapait na ngumiti si Richard. Nagkaroon siya ng ilang reserbasyon tungkol sa pagsasabi ng oo, ngunit naramdaman din niya na talagang hindi nararapat na hindi magsabi ng oo. Mr. Wolf, please save my grandma. Patuloy na pagmamakaawa ni Harvey. Okay. Ipinapangako ko. Please bumangon na kayong dalawa. Napabuntong hininga si Richard. Lamambot ang kanyang puso at sa wakas ay pumayag na rin siya. Salamat. Thank you so much. Gitling. Tuwang-tuwa si Harvey at tuluyang hinayla ang kapatid. Ang malaking pasanin na nasa puso niya ay tuluyang nahulog. Namula ang mga mata ni Cynthia, at medyo hindi pa rin siya kontento kay Richard, pero dahil pumayag na si Richard na bigyan ng medical treatment. Ang kahihiyan alang-alang sa buhay ng kanyang lola. Pagkatapos ay sinundan ni Richard sina Harvey at Cynthia pabalik sa tirahan ni Shear. Naghintay sina Benedict, Phoebe, at Graham pabalik sa hardin. Mr. Wolf, I'm very sorry na sinisi kita sa nangyari kanina. Humihingi ako ng time na pasensya, at sana ay huwag mo itong isapuso. Ngiti ni Benedict. Awkwardly and cupped H. To Richard. Hindi mo kailangang maging masyadong magalang, Elder Shear. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo.
Ngumiti si Richard. Pagkatapos ng palitan ng ilang mga kasiyahan, oras na para bumaba sa negosyo. Elder Shear, may gusto akong ipahayag dito mismo. Napakahirap ng kalagayan ni Madam Shear, at halos 60 o 70% lang ang tiwala ko. Hindi ko magagarantiya na gagaling ito, at sana ay makapaghanda ka. Chapter 176. Ayos lang. Ang mahalaga ay ginawa mo ang iyong makakaya. Tatandaan namin ang iyong kabaitan sa buong buhay namin anuman. Ang resulta. Seryosong sabi ni Benedict. Bagamat labis siyang nag-aalala sa kalagayan ng kanyang asawa, tiniyak na ni Richard na humigit kumulang 60. 70% ang tiwala niya. Pagdating sa mga usaping medikal, ang gayong mataas na. Antas ng kumpiyansa sa pangkalahatan ay nangangahulugan na walang hindi kanais-nais na mangyayari. Kung saan may buhay, may kamatayan. Mabuhay man ako o hindi, nasa tadhana na ang lahat. Mangyaring huwag pakiramdam na kailangan mong pasanin ang isang malaking. Pasanin, Mr. Wolf. Magiliw na ngumiti si Phoebe. Siya ay napakatanda na, at ang kanyang edad ay nangangahulugan na paulit-ulit niyang nakikita ang bilog ng buhay sa paligid niya. Kung hindi siya mapagaling, sana ay nasisiyahan na siya sa buhay na kanyang kinagisnan. Sige. Huwag mag-alala, lahat. Ibibigay ko ang lahat. Ngumiti si Richard, pagkatapos ay sinenyasan niya si Phoebe na iunat ang kanyang pulso para makuha niya ang pulso ni Phoebe. Ang pinaka-batayan ng alternatibong gamot ay pagmamasid, pag-amoy, pakikinig, at pagsusuri. Halos naobserbahan niya ang sintomas ni Phoebe. Sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang panloob na enerhiya, ngunit makabubuting suriin ang kanyang pulso dahil mahirap at bihira ang kanyang kaso. Matapos kunin ang kanyang pulso, sa wakas ay nakuha ni Richard ang impormasyong kailangan niya at nagsimulang kuskusin ang kanyang mga kamay bago bigyan si Phoebe ng ilang pressure point na paggamot. Inihatid ni Richard ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang mga daliri at ginamit ang 6 points of faith upang ishoot ang inilapat na presyon sa bawat pangunahing punto ng ulo ni Phoebe. Ito ay isang pamamaraan na nabuo ang magandang linya sa pagitan ng pagliligtas ng isang buhay at pagtatapos nito. Kasunod ng kanyang mga paggalaw, ang hindi nakikitang espiritual na enerhiya ay dumaloy sa ulo ni Phoebe sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Ang mga layer ng puting singaw na nakikita ng hubad na mata ay nagsimulang lumabas mula sa hairband ni Phoebe. Ilang saglit pa, pagod si Richard na. Tumulo ang malamig na pawis. Ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay lubhang naubos din. Sa kabilang banda, mukhang hindi gaanong bumuti ang kalagayan ni Phoebe. Ang kanyang orihinal na kulay rosas na mukha sa paanuman ay namutla, at ang kanyang mga kilay ay kumunat na parang nakasimangot, na tila may sakit. Lolo, mukhang hindi na siya makakatagal pa, at hindi naman talaga nakaka-encourage ang reaksyon ni Lola. Magiging maayos ba ang lahat? Nagulat si Cynthia. Hindi siya kailanman nagtiwala sa mga kakayahan ni Richard noong una at nagkaroon ng higit pa sa isang maliit na pagdududa tungkol sa kanyang mga kasanayan sa medikal. Ang makitang lumalalang sitwasyon ng kanyang lola ay lalo pang nag-alala. Sinabi ni Graham na mas mahusay ang medical skills ni Richard kaysa sa kanya, kaya naniniwala akong dapat maayos ang lahat. Naikuyong ni Benedict ang kanyang mga kamao habang pinapawisan ang kanyang mga palad dahil sa kaba. Ang paghanga ni Graham sa medikal na kakayahan ni Richard ay naging dahilan ng pagkakaroon ni Benedict ng kaunting kumpiyansa kay Richard, ngunit ang sitwasyon ay tila lumalala na nag-iiwan sa kanya na lalong hindi sigurado sa kung ano ang nangyayari. Sa pagkakataong iyon, gusto ni Benedict na tanungin si Richard kung kamusta ang sitwasyon, ngunit nagpasya siyang hindi ito dahil nag-aalala siya na baka makagambala ito sa proseso ng paggamot ni Richard. Pagkatapos, inilabas ni Richard ang lahat ng kanyang lakas at ipinadala ang espiritual na enerhiya mula sa kanyang mga palad patungo sa ulo ni Phoebe. Ang nagbabadyang itim na aura sa pagitan ng mga kilay ni Phoebe ay agad na nawala at naglaho kasama ang panandaliang puting ambon sa kanyang hairband. Si Richard, na naubusan ng lakas,
ay bumagsak sa lupa at hinihingal. May problema ba, Mr. Wolf? Natigilan si Benedict. Si Harvey ang pinakamabilis na nag-react at nagmamadaling humakbang para alalayan si Richard. Ay! Ibinuko ni Richard ang kanyang bibig para magsalita, ngunit mahina ang kanyang boses dahil sa sobrang pagod. May nangyari bang mali sa paggamot, Mr. Wolf? Hindi mo ba nagawang pagalingin ang sakit ng asawa ko? Bumilis ang tibok ng puso ni Benedict, at parang kinukumpirma ang hula niya, biglang nanginginig ng ilang beses ang katawan ni Phoebe at malumanay na bumagsak sa wheelchair. Ang kanyang mukha ay mapotla, ang kanyang mga mata ay nakapikit. At hindi siya gumagalaw. Lola, ayos ka lang ba? Gumising ka na, Lola. Namutla ang mukha ni Cynthia sa gulat at nagmamadaling sumugod sa tabi ni Phoebe na may pag-aalalang mga mata. Chapter 177. Paano? Napaatras si Benedict na parang tinamaan ng kidlat, at naramdaman niyang parang lumubog ang puso niya sa dagat ng Arctic. ****. Kwek mo. Pinatay mo ang lola ko. I'll kill you. Putol ni Cynthia sa kanyang kalungkutan at galit na inatake si Richard. Cynthia, tumigil ka. Huwag masyadong mapusok. Malakas na sigaw ni Benedict para pigilan si Cynthia. Pero lolo, pinatay niya si lola. Hindi ko siya mapapatawad para dito. Napaluha si Cynthia at napaiyak sa lungkot. Hindi niya kasalanan. Iniwan na ng lola mo ang buhay at kamatayan niya hanggang sa tadhana. Napaluha si Benedict. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at ang kanyang mapanglo ay bumabalot. Sa lahat, kitang-kita ng mga nandoon na mas broken-hearted siya kaysa kay Cynthia. Ano ba ginagawa niyo? Madam Shear, magaling siya. She's almost fully healed. Hindi alam ni Richard kung matatawa ba siya o umiyak. Mahina ang boses niya, at ilang salita lang ang nailabas niya sa ngipin. Hindi malakas ang boses niya, pero parang may bumagsak na bomba sa ibabaw ni Benedict at ng iba pa. Kakasabi mo lang na okay lang ang lola ko. Paano? Hindi siya sumasagot sa amin ngayon. Paano mo matatawag na mabuti iyon? Biglang tumigil ang mga luha sa magandang mukha ni Cynthia at hindi siya makapaniwala sa narinig niya kay Benedict at ang iba ay may pagdududa sa mga mukha at hindi moari kung totoo nga ang sinabi ni Richard. Sandali lang. Sa tulong ni Harvey, nahihirapang tumayo si Richard, ipinadala ang natitirang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, at binigyan ng isa pang round ng pressure point treatment ang matandang babae. Nang sa wakas ay itinaas ni Richard ang kanyang daliri sa huling pagkakasunod-sunod, nakahinga ng maluwag si Phoebe at dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata. Sa wakas, ang kanyang orihinal na maputlang kutis ay unti-unting nagsimulang bumalik sa rosiness. Gising na siya. Talagang nagkamalay siya. Si Benedict at ang iba ay labis na nagulat at napuno ng pananabik. Si Cynthia, partikular, ay agad na lumapit kay Phoebe at nag-aalalang nagtanong, Chapter 177. Okay ka lang. Tinakat mo kaming lahat kanina. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Mas maganda ba ang pakiramdam mo? Oo, ayos lang ako. Mas gamaan na ang pakiramdam ko. Laging nahihilo ang ulo ko noon, pero nakaka-relax na ako ngayon. Ngumiti si Phoebe at tinapik ang ulo ng apo. Bukod sa medyo mahina pa ang katawan niya, buo ang katawan niya. Tila maraming beses na mas mahusay kaysa dati, at ang kanyang enerhiya ay maihahambing sa mga ordinaryong tao. Natutuwa ako. Si Mr. Wolf ay talagang isang kamanghamanghang. Tuwang-tuwang natawa si Benedict at sa wakas ay naunawaan niya na hindi niya naiintindihan Si Mr. Wolf ay talagang pagod na pagod ngayon. Pwede bang kumuha ka ng tubig para sa kanya? Please, Harvey. Utos ni Benedict agad namang. Tumango si Harvey, saka mabilis na nagdala ng ilang bote ng mineral water at iniabot kay Richard, na inangat ang ulo at walang pag-aalinlangan na uminom ng malalaking lagok. Pagkatapos ay umupo siya sa lupa na naka-cross legs at nagsimulang ayusin ang kanyang enerhiya sa katahimikan.
Makalipas ang ilang saglit, nakabawi agad ng lakas si Richard at tumayo. Maraming salamat sa iyong kabaitan, Mr. Wolf. Na-appreciate ko na napagaling mo ang sakit ng asawa ko. Ngumiti ng malalim si Benedict kay Richard. Parehong nagpapasalamat din si Harvey at Cynthia kay Richard. Kahit medyo naiinis pa rin si Cynthia kay Richard, kaya niyang ihiwalay. Si Richard. Masyado kang mabait, Elder Shear. 178. I need to clarify one thing though. Halos gumaling na ang kalagayan ni Madam Shear, ngunit hindi pa siya tuluyang gumaling. Mapait na ngumiti si Richard. Dahil siya ay 60 hanggang 70% lamang ang sigurado sa pagkakataong iyon. At walang kontrol sa sitwasyon, mayroong ilang mga hindi kasiya siyang insidente sa panahon ng paggamot. Hindi pa lubusang gumaling. Ginamumulang ba ang mga sintomas sa halip na ang ugat, na nag-iiwan ng puwang para sa posibilidad ng paulit-ulit na sakit sa hinaharap? Nagulat si Benedict, at bahagyang nabawasan ang saya sa kanyang puso dahil dito. Ganun din ang naramdaman nina Harvey at Cynthia at medyo hindi sila mapalagay sa buong sitwasyon. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ganap kong pinagaling ang impeksyon sa utak niya kanina, kaya walang posibilidad na maulit ito sa hinaharap. Gayunpaman, marami lang akong magagawa. Hindi ko siya matutulungan na ayusin ang mga nasira niyang nerbiyos, at baka kailanganin niyang mamuhay gamit ang wheelchair o saklay. Nahihiyang sabi ni Richard. Ayon sa koleksyon ng mga medikal na record sa kanyang isip, maaari talaga niyang gamitin ang espiritual na enerhiya para ayusin ang nasirang nerbiyos ni Phoebe. Ves kung ang kanyang refinement ay sapat na mataas. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang estado ng pagpipino ay masyadong mababa, at mayroon pa rin siyang ilang paraan upang makamit iyon. Gayunpaman, posible pa rin para sa kanya na pagalingin si Phoebe kung pagbutihin niya ang kanyang pagpipino pagkatapos ng 2 taon. Nakita ko. Palihim na nakahinga ng maluwag si Benedict at ang iba pa. Hanggat ganap na gumaling ang kalagayan ni Phoebe at wala nang panganib ang kanyang buhay, wala nang iba pang mahalaga. Ayos lang. Matanda na ako. Kaya wala akong nakikitang isyu sa pag-upo sa wheelchair. Ngumiti si Phoebe at tinanggap ang kanyang kapalaran ng may bukas na isip. Gayunpaman, hindi pa rin matanggap ni Benedict at hindi naiwasang magtanong, Mr. Wolf, sigurado ka bang hindi mo magagamit ang iyong iginagalang na mga kasanayang medikal para pagalingin siya? Mayroon akong solusyon, ngunit ito ay magiging isang maliit na mahirap. Sabi ni Richard na nag-aalangan pagkatapos ng maikling paghinto. Anong solusyon iyan? Nagningning ang mga mata ni Benedict at muling nabuhay ang kislap ng pag-asa sa kanyang puso. Mayroong ilang napakahalagang halamang gamot na nakakatulong sa pagpapagaling ng mga isyu sa nerbiyos, isa sa mga ito ay ang mga namamagang ugat ng isang genus ng mga halaman na kilala bilang Panax, partikular. Ang Kabanata 18. Panax ginseng. Gayunpaman, hindi ordinaryong ligaw na Panax o ang Amerikano. Gagawin ng Panax quinquefolius. Ito ay dapat na tunay na ligaw. Nakolektang Panax ginseng na lumalaki ng walang panghihimasok ng tao sa bangin ng mga bundok at malalim sa mga pangunahing kagubatan. Dapat ay 2 o 3 siglo man lang dahil tumataas ang epekto nito sa isang paliwanag ni Richard. Bukod dito, patuloy ni Richard, kailangan natin ng iba pang napakabihirang mga halamang gamot na gagamitin kasabay ng Panax ginseng. Kung makukunan mo ang mga materyal na ito, magagawa kong kunin ang mga nasirang nerbiyos ni Madam Shear at sisiguraduhin na hindi na siya maaapektuhan ng mga ito. Ang tunay na ginseng, na kilala ayon sa siyensya bilang Panax ginseng, ay kilala bilang hari ng mga halamang gamot at may napakalaking halaga. Bagamat karaniwan sa merkado ang mga wild-collected na Panax species at ang American Panax quinquefolius, ang wild-collected True Panax ginseng ay nanatiling medyo bihira. Ang wild-collected True Panax ginseng na mahigit 2 o 3 siglo na ang edad ay nakakuha ng presyo na kasing taas ng ilang milyon, marahil ay higit pa. Mabibili ito ng pera.
Bagamat alam ni Richard na ang Shears ay isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Springfield City at may malaking kayamanan, maaaring hindi madali para sa kanila na mang-alap ng napakaraming bihirang materyales. Haha! Nang marinig iyon, nakipagpalitan ng tingin si Benedict sa kanyang pamilya at hindi napigil ang tumawa ng malakas. Anong nakakatawa? Natarante si Richard nang makita silang nagtatawanan bigla. Hindi rin napigilan ni Graham ang bahagyang pagtawa. Pinaalalahanan niya si Richard, marahil hindi mo alam na ang Shears ang pinakamalaking nagbebenta ng mga materyales sa gamot sa Springfield. Kabanata 179. Maaaring mahirap ito para sa ilan sa iba pang mga pamilya, ngunit napakadali nito para sa kanila. Sabi ni Graham. Iyan ang nagpapaliwanag, nagulat si Richard at saka lang naintindihan. Sa totoo lang, Mr. Wolf, mayroon kaming tunay na Panax ginseng plant na mahigit 300 at 60 taong gulang. Tungkol naman sa iba pang mahalagang medicinal materials, please just say the word if you need anything else and I will have someone prepare it immediately, nakangiting sabi ni Benedict. Sige. Ipapasulat ko ito para sa iyo, tumango si Richard. Nakahanap siya ng papel at panulat bago isulat ang res eta. At ibinigay kay Benedict. Dagdag pa rito, inutusan din niya si Benedict na maghanap ng kalderong lupa para sa pagpapakulo ng gamot, bukod sa iba pang bagay tulad ng uling at iba pa. Hindi nagtagal, dumating si Harvey at ilang gwardya dala ang lahat ng kagamitan at mga sangkap na panggamot na kailangan ni Richard. Kabilang dito, ang ligaw na Panax ginseng na mahigit 3 siglo na ang edad. Bago pakuluan ang pinaghalong damo. Para kay Phoebe, inilagay ni Richard ang palayok sa uling at sinenyasan si Harvey na simulan ng apoy. Pagkatapos, idinagdag ni Richard ang medicinal herbs sa palayok ng earthenware kasunod ng pagkakasunod-sunod na nakapaloob sa minanang alaala ng alternatibong gamot. Pagkatapos ay ipinadala niya ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan, itinuro ang mga ito sa palayok sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, at ginamit ito upang kontrolin ang pagsasanib ng iba't ibang katangian ng medicinal. Sa simula, inakala lamang ni Benedict, Graham, at iba pa na nagluto si Richard ng isang samat-sari. Ito ay isang pangkaraniwang pangyayari, at walang sinuman ang tila partikular na interesado dito. Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, ang palayok ay biglang kumulo ng marahas. Pagkalipas ng halos kalahating oras, at ang takip ng palayok ay nanginig bago nagbuga ng mahinang halimuyak na panggamot. Makalipas ang ilang segundo, sumabog ang buong palayok sa lahat ng direksyon bago makapag-react ang lahat sa nangyari. Napatulala ang lahat. Walang sino man ang nag-akala na ang isang kahangahangang manggagamot na tulad ni Richard ay maaaring magpakulo ng isang kalderong lupa hanggang sa sumabog ito. Tapos na ang lahat. Namula ang mukha ni Benedict. Ang lahat ng mahahalagang halaman ay itinapon sa palayok na gawa sa luwad kanina, at ngayon na ito ay 212. Sumabog sa pira-piraso, ang mga halamang gamot na nasa loob ay mawawalan na lang ng laman. Bagamat mayaman ang Shears at hindi talaga nakipag-usap sa gayong mga pagkalugi, ang pangunahing sangkap sa loob ay ang ligaw na Panax ginseng na humigit kumulang 1/4 ng 1 siglo ay mula sa pag-abot sa quadricentennial nito. Ang gayong mga halamang gamot ay bihirang makita sa modernong panahon, at napakahirap para sa kanila na makahanap ng hindi katulad niya. Bago bumagsak ang kanilang depresyon, gayunpaman, isang mahiwagang eksena ang nangyari sa susunod na sandali. Nang buksan ni Richard ang takip ng palayok, nakita niya ang mahigit 12 Pildores na kasing laki ng jelly beans na nakatago sa mga durog na bato sa ilalim ng palayok. Ang mga tabletas ay dilaw at kahel ang kulay. Sila ay mga alchemical pills sila. Laking gulat ng lahat na halos mahulog ang kanilang mga panga sa lupa. Hindi nila pinangarap na talagang pinakuluan ni Richard ang isang palayok na puno ng mga panggamot na materyales sa 12 alchemical pills. Ang ganitong paraan ng paggawa ng gamot ay sadyang hindi kapanipaniwala.
Mr. Wolf, hindi ko inasahan na ang isang lalaking kasing bata mo ay may hindi lamang napakahusay na medikal na kasanayan kundi pati na rin ang kakayahan sa alchemy. Wala akong iba kundi ang paggalang sa iyong mga kasanayang medikal. Bakas sa emosyon ng mukha ni Graham, at ikinulong niya ang kanyang mga kamay bilang paggalang. Bago yumuko ng malalim kay Richard na parang estudyanteng kinakausap ang kanilang master. Ang alternatibong gamot at alchemy ay nagbahagi ng magkatulad na pinagmulan. Noong unang panahon, maraming mga pinuno ang naghangad na makamit ang immortalidad at doon na nagkaroon ng pagtaas ng alchemy. Sa modernong panahon, gayunpaman, kakaunti ang mga tao na talagang nakakaalam ng alchemy. Ang ilang kilalang alternatibong mga practitioner ng gamot tulad ni Graham ay maaari ding lumikha ng mga medicinal pill sa pamamagitan ng pag-asa sa mga makina o mga kaugnay na tool, ngunit alam niya na ang mga ganitong pamamaraan ay hindi gumagamit ng anuman, kahit na ang tradisyonal na hurno at kaldero na karaniwang ginagamit sa alchemy upang i-condense ang gamot sa mga alchemical na tabletas. Walang alinlangan, kung gayon, na ang ginamit ni Richard ay tunay na alchemy. Kabanata 180. Ito ba ang tinatawag na alchemy na umiral noong sinaunang panahon? Napakaganda ng aking karanasan sa pagbubukas ngayon. Tumawa si Benedict at tumingin kay Richard ng may paghanga. Ganon din ang reaksyon ni Harvey at Cynthia. Ngayon ang unang pagkakataon sa kasaysayan na nakita nila ang mahiwagang pamamaraan ng alchemy, kaya madaling isipin ang uri ng pagkabigla na naramdaman nila sa kanilang mga puso. Nambobola mo. Ako ng sobra. It's not that big of a feat to deserve such recognition. Namula ang mukha ni Richard, at medyo nahihiya siya sa papuri. Sa hula ng lahat, ang ginawa niya kanina ay hindi lang nagpapakulo ng gamot, kundi alchemy. Kung ikukumpara sa kumukulong gamot sa ordinary na paraan, ang alchemy ay ilang beses na mas mahusay kaysa doon, dahil ang mga halamang gamot ay maaaring mas mahusay na makuha. Gayunpaman, ito talaga ang unang pagkakataon ni Richard sa alchemy. Ang kanyang kawalan ng karanasan, kasama ang kanyang hindi matatag na kontrol sa init, sa kalaunan ay humantong sa sumabog na aksidente sa palayok. Sa kabutihang palad, ang mga halamang iyon ay nabuo na sa mga alchemical na tabletas, at lahat ng mahahalagang materyales ay hindi nasayang. Kung nangyari iyon, mapapahiya siya sa sarili niya. Madam Shear, pakiimbak ng mabuti ang mga tabletang ito at uminom ng isa sa isang araw mula ngayon. Mabilis na mababawi ang iyong mga napinsalang nerbiyos, at tiwala ako na hindi na magkakaroon ng anumang matagal na isyu pagkatapos nito. Kumuha si Richard ng puting jade porcelain bottle mula kay Harvey, inilagay ang lahat ng medicinal pill sa porcelain bottle, at iniabot kay Phoebe. Maraming salamat, nakangiting pasasalamat ni Phoebe at patuloy na nagpasalamat kay Richard. Talagang nagpapasalamat kami sa iyong tulong, Mr. Wolf. Hindi ko na talaga alam kung paano pa masusuklian ang kabaitan mo. Saglit na nag-isip si Benedict, saka kinuha ang tseke at nilagyan ng S. Own numbers. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Richard at sinabing, ito ay isang tseke para sa 15 milyon. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko, kaya mangyaring tanggapin ito. Hindi mo kailangang maging magalang, Benedict. Pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, at hindi ako makahingi ng pera. Dapat mong bawiin. Umiling si Leo N at ibinalik ang check. Ang 15 milyon ay isang napakalaking halaga, at hindi inakala ni Benedict o Harvey na tatanggi si Richard. Kaya naman medyo nagulat sila. Sa nangyari, hindi mangyayari yan. Nagpakita ka sa amin ng isang bundok ng kabaitan, at ang perang ito ay dapat na ibigay sa iyo bilang aming bayad sa konsultasyon. Kailangan kong ipilit na tanggapin mo ito. Mariing sabi ni Benedict. Pakinggan mo ako, Elder Shear. Hindi ko talaga matatanggap ang perang ito. Hindi ako isang Chapter 180. 2 halves na profesional. Doktor, at hindi pa ako tumanggap ng anumang bayad para sa pagpapagamot ng mga tao.
Ito ang paninindigan ko sa simula pa lang, at ayaw kong magbago. Ito. Si Richard ay hindi natinag, at ang kanyang saloobin ay napakatatag. Ngunit kami. Walang ngunit, Elder Shear. Hindi payag si Benedict na. Doon na lang matapos ang usapin at may sasabihin pa sana siya nang pigilan siya ni Richard bago siya makapagsalita. Nakagamot na ako ng ibang tao bago ito, ngunit hindi pa ako nasingil sa kanila para sa anumang bayad sa konsultasyon. Kung talagang gusto mo akong pasalamatan, maaari mo akong i-treat sa isang pagkain, o tulungan ako kung makatagpo ako ng anumang mga paghihirap sa hinaharap. Tama na sa akin. Nakangiting sabi ni Richard. Nakita ko. Sige. Nang makita ang determinasyon ni Richard na tanggihan ang pagbabayad, napabuntong hininga si Benedict at binawi ang tseke. Gayunpaman, lihim niyang hinangaan ang integridad at bulugad ni Richard, habang mas lalo niyang pinahahalagahan ang karakter ni Richard. Hindi lang siya ang tumingin kay Richard nang may paghanga. Si Harvey at Cynthia ay tumitig din kay Richard nang may pagtataka, halos hindi sila makapaniwala sa mga nangyayari. Si Cynthia, lalo na, ay palaging iniisip na gusto ni Richard na paboran ang kanilang mga gunting, ngunit hindi siya umaasa ng anumang kapalit. Ilang uri ng koneksyon sa mga gunting. Siya ay talagang isang tao ng karangalan. Hindi pa nakilala ni Cynthia ang gayong maprinsipyo at determinadong lalaki, at sa segundong iyon, ganap na nagbago ang pananaw niya kay Richard. Napaka-intri niya. Kabanata 181. Cynthia, pumunta ka na at maghanda ng hapunan. Richard, gabi na. Bakit hindi ka bumalik para sa ilang hapunan? Nakangiting sabi ni Benedict. Oh, sige. Aabalahin kita kung ganoon. Nakangiting tumanggo si Richard. Medyo nagugutom na siya matapos ang buong araw na abala. Graham, bakit hindi ka na rin mag-dinner sa amin? Ipinaabot ni Benedict ang parehong imbitasyon kay Graham. Hindi na kailangan, medyo abala ako, kaya kailangan ko nang umalis. Elder Shear, Mr. Wolf, magkita tayong muli sa hinaharap, paalam ni Graham bago umalis kasama ang kanyang katulong. Nang mawala ang anyo ni Graham, tila nag-isip si Harvey bago niya sinabing, Lolo, tungkol sa bagay ni Mr. Wolf, may ideya ako. Ano ang ideya? Curious na tanong ni Benedict. Ginagawa ng mga Shears ang aming negosyo sa mga sangkap na panggamot, habang ang mga kasanayan ni Mr. Wolf ay kapansin-pansin. Kung magtutulungan tayong dalawa sa larangan ng medisina, magiging kapaki-pakinabang ito sa isa't isa. Harvey ay may isang matalinong pagkinang sa kanyang mga mata. Naantig si Elder Shear sa naisip at mabilis na naunawaan ang ipinahihiwatig ng kanyang apo. Pagkatapos noon, lumingon siya kay Richard at ngumiti, Richard, ang iyong alchemy at ang iyong medical skills ay kahanga-hanga. Marunong ka bang magpino ng mga pills na nakakapagpalakas ng katawan o nakakapagpahaba pa ng buhay? Oo, kaya ko, tumanggo si Richard. Ang alchemy ay sikat noong sinaunang panahon sa loob ng libu-libong taon. Kahit na ang mahabang buhay at immortalidad ay hindi kailanman natuklasan, napakadali na gumawa ng ilang mga tabletas na maaaring magpalakas ng katawan at magpahaba ng buhay. Maaari pa nga niyang pinuhin ang ilang mga high-grade na tabletas na may mga espesyal na epekto. Mabuti, ang galing. Richard, kung payag ka, gustong talakayin ng mga Shears ang pakikipagtulungan sa iyo sa eksenang medikal. Ikaw ang mamamahala sa paggawa ng mga tabletas, at ibibigay namin ang mga materyales at ang marketing. Hahatiin natin ng pantay-pantay ang kita. Ano sa tingin mo tungkol dyan? Masayang sabi ni Benedict. Mayroong maraming mga tao na nakatutok sa kanilang kalusugan, lalo na ang mayayaman at malusog. Gusto nilang palakasin ang kanilang mga katawan. Hanggat mapino ni Richard ang mga tabletang iyon, may malaking pamilihan na naghihintay na tuklasin. Siyempre, nag-aalok si Benedict na magtrabaho kasama si Richard dahil nakita niya ang potensyal ni Richard at dahil gusto niyang tulungan si Richard mula sa isang pananaw sa negosyo upang pasalamatan si Richard sa pagliligtas ng kanyang buhay.
Pinatay niya ang 2 ibon gamit ang isang bato. Oo naman, hindi problema iyon, nakangiting sagot ni Richard at walang pakialam na sumang-ayon. Ito ay isang bagay na nakinabang sa magkabilang panig, kaya wala siyang dahilan para tumanggi. Pagkatapos ay naayos na. Kumain na tayo. Ihahanda ko ang mga kasunduan sa mga susunod na araw. Kapag tapos na, ipapaalam ko kay Harvey o Cynthia, Benedict S. Aid. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Richard at umalis sa kanyang bisikleta pabalik sa Dragon Bay Villas. Mula nang makuha nila ang kooperasyon ng Wheat Group, si Iris ay nag-overtime ng mas kaunti. Sa oras na bumalik si Richard, si Iris at ang kasambahay ay naghapunan na. Richard, saan ka nagpunta? Bakit late ka nakabalik? Tanong ni Iris na hindi na napigilan ng Yuzisa. Naku, wala lang. I just needed to get some things done. Nauutol na sabi ni Richard. Lihim niyang hinawakan sa kamay ang kwintas na iyon bilang sa kanya. Nang hilingin niya kay Benedict na tulungan siyang gumawa ng kwintas, ito ay para sa kapakanan ng pagbibigay nito. Kay Iris. Ngayong tapos na ito, sa halip ay nag-alinlangan siya. Hindi niya alam kung paano niya ibibigay ang regalo kay Iris ni H. Chapter 182. Kung tutuusin, hindi naman siya ganoon kahalaga kay Iris. Kung bigla siyang nagbigay ng ganoon kaalagang kwintas kay Iris, nag-aalala siya na tila kakaiba ito. Sa pagkakaalam niya kay Iris, hindi basta-basta tatanggap si Iris ng anumang regalo mula sa opposite gender. Kung ibinigay niya ang kwintas sa kanya, baka mapagkamalan siya ni Iris na may masamang intensyon. Tapos, baka hindi man lang manatiling magkaibigan ang dalawa. Hindi yun ang gusto niyang makita. Gayunpaman, nasa kanyang mga kamay na ang kwintas. Hindi siya papayag na hindi na lang ibigay kay Iris ang kwintas. Richard, para saan ka nakatitig sa sahig? Tama, nag-dinner ka na ba? Kung wala ka pa, may ipapagawa pa ako para sa iyo. Boses ni Iris ang pumutol kay Richard sa kanyang dough. Tease. No need, kumain na ako sa labas. Iris, gabi na. Maghuhugas na ako. Nagpakawala ng ilang tawa si Richard bago tahimik na itinago ang kwintas, bumalik sa kanyang silid. Anong meron kay Richard ngayon? Medyo kakaiba ang itsura niya. Natarante si Iris habang nakatingin sa likuran ni Richard. Sinabi sa kanya ng intuition ng kanyang mga babae na medyo umaksyon si Richard, ngunit hindi niya ito masabi. Pagkatapos noon, umiling siya at inalis ang mga naiisip na iyon habang paakyat na siya ng hagdan para matulog. Kinaumagahan, pumunta si Richard sa kumpanya sakay ng kanyang bike gaya ng dati. Sa opisina, wala pa rin si Ariel. Medyo maaga si Richard, kaya lumapit siya at umupo sa tabi ng desk. Ano ang gagawin ko ngayon? Paano ko ibibigay ang kwintas kay Iris sa makatwirang paraan? Hindi ko kayang tanggihan siya o maging dahilan para malungkot siya. Sumasakit ang ulo ko sa iniisip ko. Walang magawa si Richard habang inilalagay ang kahon sa mesa at binuksan ito. Ang magandang asul na puso ng dagat ay nakahiga sa loob, at ang pagkadismaya ay nararamdaman sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, bigla niyang narinig ang tunog ng high heels na kumakalas sa sahig. Binuksan ni Ariel ang pinto at pumasok sa opisina. Laking gulat ni Richard habang nagmamadaling itinatago ang kwintas. Richard, anong ginagawa mo? Mukha kang guilty. Maaari ka bang gumawa ng isa pang gulo? Pinandilatan ni Ariel si Richard bago ito umupo sa tabi ni Richard. Simula nang pumasok si Richard sa kumpanya, medyo marami na siyang gulo. Siya ay nagkaroon ng isang tao na sisihin para sa medyo ilang mga insidente, at marami sa kanyang mga kasamahan sa kumpanya ang nagsabi na si Richard ay kanyang kasintahan. Parang nagkaroon ng porma ang tsismis. Natakot siya kay Richard na nagdudulot ng gulo. Hindi naman ako nagigilty sa lahat. Hindi natural na ngumiti si Richard habang gulat na sinabi, sa kabaligtaran, mukhang nagliliwanag ka ngayon. Mukha kang please. Ikaw ang kailangang swertehin. Natural maganda ako. Pareho akong matalino at maganda,
at napakaraming lalaki ang humahabol sa akin. Noong araw na iyon, mukhang may swerte ako. Nagulat si Richard nang mapansin niyang medyo maswerte siya nitong mga nakaraang panahon. Nakilala niya sina Iris, Ariel, at Lily in short order. Lahat sila ay totoo. Hindi ako mapakali na kausapin ka. Anyway, I should thank you for yesterday. Ang iyong gamot ay kapaki-pakinabang. Kabanata 183. Namula si Ariel habang taos-pusong nagpasalamat kay Richard. Pagka-uwi niya, sinunod niya ang mga race 8 ni Richard. Nawala ang kanyang regla noong gabing iyon at ang kanyang katawan ay nakadama ng mas relaxed kaysa dati. Naging dahilan ito upang humanga siya sa mga kakayahan ni Richard sa medisina. No wonder mukhang maganda ang mood mo ngayon. Bakas sa mukha ni Richard ang realisasyon, hindi napigilan ang pagtawa. Sa opisina ng Vice-Presidente, tinawagan ni Ashwin si Michael sa telepono. Mr. Duvall, tiningnan ko na ang mga detalye ni Richard. Sabi ni Ashwin na may kakaibang tono. Tuwang-tuwang sabi ni Michael, Mr. Mercer, saan nanggaling ang lalaking iyon? Anong background niya? Background? Wala siyang background. Sa wakas ay tumawa ng malakas si Ashwin. Ano? Maaari ba siyang isang ordinaryong tao na walang anumang kapansin-pansing background? Nagulat si Michael. Naalala niyang mabuti na nakuha ni Richard ang kooperasyon ng Wheat Group ilang araw na ang nakalipas, na ikinagulat ng lahat. Si Richard ay dapat na medyo may kakayahan o dapat magkaroon ng isang kapansin-pansing background upang makabuo ng isang relasyon sa Weeks. Hindi lang siya ordinaryo. Hindi mo man lang ito mapapanaginipan. Ang lalaking ito ay dating kasal sa mga Manson. 3 taon siyang nandoon at basura lang sa mata ng lahat. Kahit na ang mga aso ay nabubuhay ng mas mahusay kaysa sa kanya. Wala rin siyang magulang. Wala man lang siyang kakayahan o kakayahan. Hindi pa nagtagal, ang kanyang dating asawa ay nakipagkasundo pa sa ibang lalaki sa likuran niya, pinalayas siya sa Mansons nang walang pangalan. Sa tingin mo ba ay may background ba ang isang kumpletong basurang tulad niya? Natatawang sabi ni Ashwin. Inakala niya na si Richard ay isang taong may talento, ngunit sa sandaling malaman niya ang tungkol kay Richard. Nakaraan, masama ang tingin niya kay Richard. Ito ay isang bagay na day-in, ngunit si Richard ay isang walang kwentang linta. Ang isang tulad ni Richard ay hindi man lang langgam sa kanyang paningin. Ano? May nangyari bang ganyan? Nagulat si Michael. Hindi niya akalain na magiging ganito kalungkot ang sitwasyon ni Richard. Kahit na ang isang random na tao mula sa mga kalye ay magiging mas mahusay kaysa kay Richard. Hindi ko lang maintindihan. Napakaganda ni Miss Summers at napakaganda ng figure. Paano niya makikita ang isang hiwalay na basurang tulad ni Richard? Kakaiba talaga ang taste niya. Mr. Duvall, kailangan mong magsumikap mula ngayon. Kung hindi mo man lang matalo ang isang basurang tulad ni Richard, sobrang nakakahiya. Hindi pwedeng ganoon. Siguradong naloko si Ariel sa mga sinabi ni Richard. I have to find the chance to expose that guy in the future para iwan siya ni Ariel. Si Michael ay may hindi kapani-paniwalang madilim at nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha. Tama si Ashwin sa isang bagay. Kung natalo siya sa isang basurang tulad ni Richard, baka tapusin na lang niya ang sarili niya. Susuportahan kita. Sinabi na sa akin ni Miss Young ngayon lang na magkakaroon ng celebration banquet ang kumpanya ngayong gabi para ipagdiwang ang Richard, the biggest contributor. Kailangan nating patayin ng maayos ang kanyang kulog sa panahon ng piging. Hindi natin siya hahayaang lumaki ng sobra. Nagdaos ng celebratory banquet si Ashwin Sai. Iris para lang kay Richard, na nangangahulugang binigyan niya ng malaking kahalagahan si Richard. Si Ashwin ang tunay na haligi ng kumpanya, at ang pinakamahalagang tao kay Iris. Walang paraan na matitiis niya ang pagnanakaw ni Richard sa kanyang kulog. Magandang ideya. Haharapin ko siya ng maayos sa handaan. Ilalantad ko siya sa harap ng lahat. Kabanata 184.
Kung alam ni Ariel kung gaano siya kaawa-awa at kawalang silbi, iiwan siya nito. Napakasigla ni Michael nang sa wakas ay ngumiti. Nawala ang lahat ng madilim na kaisipan sa kanyang isipan. Pagkatapos ng trabaho, sinabihan ni Iris ang ilan sa mga executive ng kumpanya at ilan sa mga kaugnay na empleyado na maghanda para sa celebratory band. Ginampanan ni Richard ang pangunahing papel sa elegante na makuha ang kooperasyon ng Wheat Group sa pagkakataong ito, kung saan si Ariel ay gumaganap ng pangalawang papel. Maliban sa kanilang dalawa, hindi rin malilimutan ang mga tao sa planning department na nag-overtime para magdisenyo ng plano. Ang kooperasyon sa pagitan ng elegante at ng Wheat Group ay nagpapatuloy na. Idinaos ni Iris ang pagdiriwang upang gantimpalaan sina Richard at Ariel, pati na rin ang departamento ng pagpaplano. Ang Spring Break Villas ay isang high-end na lugar ng pagtitipon. Ito ay napakasikat sa Springfield City. Ito ay isang tourist vacation spot. May mga hotel at catering services. Ang paligid at ang tanawin ay hindi kapani-paniwalang maganda. Ito ang pinakamagandang lugar para makapagpahinga ang mga mayayaman. Mayroong ilang mga lugar. Sa Spring Break Villa, nahati ito sa Riverside Yard, Floral Stories, Cherry Hall, Rainfall Pavilion, at Clearmoon Pavilion. Sa Cherry Hall, ni-reserve ni Ashwin ang buong lugar gaya ng itinuro ni Iris. May mahigit 10 mesa doon, at lahat ay kumakain at nagdiwang habang hinahangaan ang tanawin sa labas. Umupo sa main table sina Iris, Ariel, at Richard. Maliban sa kanila, ang iba ay mga executive na may malaking kapangyarihan sa kumpanya. Kasama nila sina Michael at Ashwin. Si Richard ay hindi isang ehekutibo, kaya karaniwan ay wala siyang karapatang maupo sa pangunahing mesa, ngunit siya ang pinakamalaking contributor sa pakikipag-ugnayan ng Wheat Group at ang pangunahing bituin ng pagdiriwang na piging. Sinadya siya ni Iris na umupo sa main table. Ang iba ay umupo sa likurang upuan kay Richard. Umupo si Richard sa pagitan nina Ariel at Iris. Umupo siya sa kaliwa ni Iris, habang si Ashwin naman ay sa kanan ni Iris. Silang dalawa ay kamukha ng kaliwa at kanang kamay ni Iris. Ang mga executive ng kumpanya ay pawang matatalinong tao. Nakikita nilang lahat na pinapahalagahan ni Iris si Richard dahil sa kontrata ng Wheat Group, at nagplanong linangin ng maayos si Richard. Natural na naiintindihan ni Ashwin ang plano ni Iris. Hindi siya mukhang masaya at sinumpa ang swerte ni Richard sa kanyang puso na nakuha ang kooperasyon ng Wheat Group. Kung hindi, ang isang walang kwentang lalaki na tulad ni Richard ay hindi na sana makakasama niya. Sige, simulan na natin ang handaan. Napangiti si Iris nang sinimulan niyang ilabas ng staff ang paa. Habang hinahain ang paa ay pinatayo niya sina Richard at Ashwin. Mr. Mercer, hindi ka nakapunta sa kumpanya kanina, kaya maaaring hindi mo nakita si Richard sa paligid. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo, ito si Richard Wolf, ang bagong Presidential Secretary. Richard, ito ang Vice President ng kumpanya, si Ashwin Mercer. Malamang na pareho kayong magtutulungan para sa aming mga produkto sa hinaharap, kaya sana ay makapagtrabaho kayong dalawa ng maayos. Dalawa ang binigay ni Iris. Sa kanila, Mr. Mercer, hello. Ikinagagalak kitang makilala, sana ay marami kang maituro sa akin sa hinaharap. Nakangiting wika ni Richard na pilit na nakipagkamay kay Ashwin. Mr. Wolf, masyado kang mabait. Narinig ko ang lahat tungkol sa iyo sa nakalipas na 2 araw. Hindi ako mangangahas na magturo sa iyo ng kahit ano. Ngumiti si Ashwin. He sounded friendly, pero hindi man lang niya nilingan ang inalok na kamay ni Richard. Hindi niya awkward na binawi ni Richard ang kanyang kamay. Mr. Wolf, nabalitaan ko na ikaw ay isang ulila na lumaki nang wala ang iyong mga magulang. Kabanata 185. Sa kabila ng napakahirap na bagay para sa iyo, nang walang maasahan, nakuha mo pa rin ang pakikipagtulungan ng Wheat Group. Mukhang talentado ka. Sabi ni Ashwin na may halong paghanga.
Wala lang, swerte lang. Isang awkward na ngiti ang pinakawalan ni Richard, medyo naguguluhan kung paano nalaman ni Ashwin na ulila na pala siya. Parang kakaiba din ang pagsasalita ni Ashwin. Medyo nakaramdam ito ng kaba, ngunit hindi matukoy ni Richard kung bakit. Ulila na si Mr. Wolf. Hindi ako makapaniwala na mayroon siyang ganoong kaunos-lunos na nakaraan. Tama iyan. It does invoke some sympathy. Nagsalita ang lahat ng executive sa kanilang paligid. Nag-iba ang tingin nilang lahat kay Richard. Ang ilan sa kanila ay may simpatiya sa kanilang mga mata. Habang ang ilan sa kanila ay tila nagsimulang tumingin ng masama sa kanya. Nasa nakaraan na ang lahat. Wala ng trahedya, mahinahong sabi ni Richard. Nakasanayan na niyang makakuha ng kakaibang tingin mula sa iba, at mas kumpiyansa siya kaysa dati. Hindi siya maaapektuhan ng napakaliit na bagay. Si Mr. Wolf ay may pusong mapagpatawad. Hindi katakataka na. Nagawa pa rin niyang kumilos ng kalmado pagkatapos na lokohin. Napatawa si Michael nang hindi niya nasayang ang pagkakataong habulin si Richard. Iniluwa ni Ariel ang tsaang hinigup niya, at halos dama po ito sa mukha ni Richard. Niloko. Hindi sigurado si Ariel. Alam niya na si Richard ang tagapagligtas ni Iris, at nanatili sa piling ni Iris pansamantala. Hindi niya alam ang tungkol sa nakaraan ni Richard. Sa pagtingin sa nalilitong ekspresyon ni Ariel, mas sigurado si Michael na niloko ni Richard si Ariel sa kanyang mga salita. Nagmamadali niyang sinabi, Sa Summers, baka hindi mo alam ito, pero dati nang kasal si Mr. Wolf sa mga Manson. 3 taon siyang nandoon. At nakitang basura ng maraming tao. Hindi lang iyon, nabuntis pa ng asawa niya ang anak ng ibang lalaki hindi pa lang. 2 halves. Kicking him out of the family. Wala siyang pake sa pangalan niya ngayon at isa pang walang kwentang divorcee. Huwag mo siyang dayin. Sinamantala ni Michael ang pagkakataon na ilantad. Ang pas ni Richard. Sinadya pa niyang magtaas ng boses para marinig siya ng mga kasamahan sa paligid. Boom! Laking gulat ng buong palasyo sa sinabi niya. Ano? Siya ay niloko ng kanyang dating asawa at pinalayas. Napasinghap ang lahat sa gulat. Parehong lalaki at babae na kasamahan ay nagsimulang tumingin ng kakaiba kay Richard. Isang bagay para kay Richard ang pagiging ulila, ngunit namuhay din siya sa isang kaunos-lunos na buhay. Mahirap makita siyang lalaki. Kung sila si Richard, malamang tinapos na nila ang sarili nilang buhay. Biglang nagbulungan ang lahat. Mabilis na kumalat ang usapin, at halos lahat ng tao sa bulwagan ay narinig na. Si Richard ang dapat na pangunahing bituin ng piging, ngunit bago pa man formal na magsimula ang piging, siya na ang sentro ng atensyon. Kaya lang, naging biro siya ng lahat. Kasuklam-suklam. Galit na galit si Richard nang makita ang mga nakakalokong ngiti sa mukha nina Ashwin at Michael. Sa wakas ay naunawaan niya na nagtulungan sina Michael at Ashwin para ipahiya siya. Kahit na hinayaan na niya ang bagay ni Marilyn, hindi niya napigilan ang galit sa pagpapahiya ng ganoon ni Ash. Kabanata 186. Ashwin, Michael, may sapat na ba kayong dalawa? Hinampas ni Iris ang kamay sa mesa habang galit na nakatingin sa kanilang dalawa. Alam niya ang background ni Richard. Hindi niya akalain na huhukyain nina Ashwin at Michael ang nakaraan ni Richard sa harap mismo. Nang lahat, nalubos na nakakahiya kay Richard. Lumagpas ito ng linya. Miss Young, huwag kang magalit, nagbibiruan lang kami ni Mr. Mercer kay Mr. Wolf. We don't mean anything by it. Nagmamadaling paghingi ng paumanhin ni Michael, pero sobrang natuwa siya sa sarili niya. Sa wakas ay nailabas niya ang ilan sa kanyang mga pagkabigo. Tama, Miss Young. Wala kaming ibig sabihin ni Mr. Duval na masama dito. Si Mr. Wolf mismo ang nagsabi, past is already the past. Napaka-open-minded niyang tao. I'm sure hindi niya papansinin ang joke na ganyan. Hindi ba tama ako, Mr. Wolf? Nakangiting tanong ni Ashwin kay Richard. Hindi nakakatawa ang biro na iyon, pilit na ngumiti si Richard, ngunit gumawa siya ng tala para kay Ashwin sa hinaharap.
Ilang salita lang ang binitiwan ni Ashwin, galit na siya. Masyadong delikado si Ashwin. Siya ay ganap na dalawang mukha. Mas mapanganib siya kaysa kay Michael. Sa sandaling iyon, lahat ng mga pagkain ay nakahain. Ang maingat na. Richard ay ang pinakadakilang nag-ambag sa pakikipagtulungan sa weak group, kaya nagplano si Iris na hayaang tumayo si Richard para magsalita ng ilang salita, sinasamantala ang pagkakataong makakuha ng tiwala mula sa lahat. Gayunpaman, pagkatapos ng naunang pangyayaring iyon, lubos na napahiya si Richard. Kung hahayaan niyang magsalita si Richard, mapapagalitan lang siya ng lahat, kaya walang dahilan para doon. Dahil doon, nagpasya si Iris laban sa planong iyon. Nagsalita lang siya ng ilang salita bago opisyal na sinimulan ang handaan. Miss Young, maghintay. Biglang tumayo si Ashwin para pigilan si Iris. Mr. Mercer, ano po? May kailangan ka pa ba? Malungkot na tumingin si Juris kay Ashwin. Matapos tulungan ni Ashwin si Michael na itulak si Richard, bumuo siya ng ilang negatibong opinyon tungkol kay Ashwin. Kabanata 186. 3 halves. Miss Young, huwag kang magmadali. Naghanda ako ng ilang bagay para sa iyo. Mangyaring tingnan. Si Ashwin ay may misteryosong ngiti sa kanyang mukha habang siya ay pumalakpak at sinabing, "Have the things." Reel in. Habang pumapalakpak siya, isang empleyado ng hotel ang nagtulak sa isang cake trolley na may isang marangyang cake na may halos 10 layers. May mga kislap sa magkabilang gilid habang dahan-dahan itong pumasok. Isang cake. Anong ginagawa ni Mr. Mercer? Sino ang nakakaalam? Gusto ba niyang maghiwa ng cake bilang pagdiriwang? Tiyak na hindi. Narinig ko na ang pagpopopong ng champagne para ipagdiwang, ngunit hindi pa ako nakakita ng sino mang naghiwa ng cake. Nagkatinginan ang lahat, at walang makaalam sa ginawa ni Ashwin. Mr. Mercer, this is. Bumilis ang tibok ng puso ni Iris nang may napagtanto siya. Miss Young, kung hindi ako nagkakamali, birthday mo dapat ngayon. Napagpasyahan kong kunin ang pagkakataong maghanda ng cake para sa iyo bilang pagdiriwang. Kami ay ipinagdiriwang ang tagumpay ng aming kumpanya, at lahat ay nagdiriwang din ng iyong kaarawan. Ito ay isang bagay lamang na ginawa ko para sa iyo. I hope you like it. Isang gentleman ng ngiti ang pinakawala ni Ashwin habang nakatingin kay Iris ng may passion at love. Dumating siya sa elegante group kasama si Iris at hinabol siya ng higit sa 2 taon. Alam niya kung kailan kaarawan ni Iris. Sa pagkakataong ito, masinsinan niyang inihanda ang isang sorpresa para kay Iris sa pag-asang makukuha niya ang pagmamahal ni Iris. Kabanata 187. Oo, Mr. Mercer. Thank you for the thoughtfulness. Napakagatlabi si Iris, at medyo namula ang mga mata. Isang pakiramdam ng init ang naramdaman sa paligid ng kanyang puso. Dahil wala siyang pinakamagandang relasyon sa kanyang ama at madrasta, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Mula nang lumipat siya upang mamuhay ng mag-isa. 2 taon na nakalipas. Naaalala paminsan-minsan ng kanyang lolo at tiyahin ang kanyang kaarawan at tatawagan siya para batiin siya o bigyan siya ng mga regalo. Maliban doon, napakatahimik niyang kaarawan sa nakalipas na 2 taon. Nakaramdam ito ng kalungkutan. Hindi niya inaasahan na maaalala ni Ashwin ang kanyang kaarawan, at hindi rin niya inaasahan na maghahanda ito ng sorpresa para sa kanya. Naantig siya sa sinseridad ni Ashwin. Hindi makapaniwala na birthday ni Miss Young ngayon. Miss Young, lahat kami ay bumabati sa iyo ng maligayang kaarawan. Mabilis na nag-react ang mga executive sa iisang table nang tumayo sila para batiin si Iris. Ang iba pang mga mesa ay pareho. Tumayo silang lahat at binati si Iris ng happy birthday. Ginawa ito para sa isang mainit at kahangahangang tanawin. Salamat sa mga bumati, sa lahat. Napangiti si Iris at napaiyak. Napaka-espesyal ng pagdiriwang. Nagustuhan niya ito ng husto at napakasaya. Miss Young, dahil birthday mo, naghanda ako ng maliit na regalo para sa iyo.
Sana ay tanggapin mo, hinampas ni Ashwin ang plansya habang mainit ito habang mabilis na naglabas ng masalimuot na kahon mula sa kanyang bulsa, inilagay ito sa harap ni Iris. Binuksan ang kahon, at lumiwanag ito ng matengkad ang isang magandang kwintas na brilyante sa loob. Ang kadena ay gawa sa platinum, at pinalamutian ito ng 12 diamante na kasing laki ng beans. Mukhang napakalinaw at hindi kapani. Walang nakakasilaw. Nasa kwintas pa rin ang tag ng presyo. Mayroong maraming mga zero sa tag. Nagkakahalaga ito ng mahigit $1,000,000. Kahit na ang pamilya ni Ashwin ay hindi kapani-paniwalang mayaman, karamihan sa pera ay pag-aari ng kanyang lolo. Kabilang sa mga iyon ang maraming hindi magagalaw na ari-arian. Ang $1,000,000 ay hindi maliit na halaga para sa kanya. Para sa kapakanan ng paghabol kay Iris, halos nang gigigil ang kanyang mga ngipin nang makuha niya ito. Ang ganda ng diamond necklace. Ang isang kwintas ay nagkakahalaga ng higit sa $1,000,000. Pwedeng gumastos si Mr. Mercer. Masyadong mahal ang kwintas na ito. Ang mayayaman ay gumagastos ng maluho. Natigilan ang lahat. Nakakita sila noon ng mga kwintas na diamante, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang napakamahal. Tuwang-tuwa si Ashwin sa mga bulalas ng lahat. Napangiti ang kanyang mga labi habang mukhang nasisiyahan sa kanyang sarili. Iris, ang kwintas na ito ay isang bagay na mayroon ako Mr. Mercer, pasensya na. Salamat sa iyong kabaitan, ngunit hindi ko matatanggap ang kwintas na ito. Dapat mong bawiin. Niyugyug siya ni Iris. She was the heiress of the Youngs, so she was not someone who lacked materialistic goods. Hindi siya basta-basta makakatanggap ng anumang regalo mula sa isang taong kabaligtaran ng kasarian. Isa rin si Ashwin sa mga humahabol sa kanya. Wala siyang naramdaman sa bagay na iyon para kay Ashwin, kaya hindi niya matanggap ang regalo ni Ashwin. Iris, birthday mo ngayon. Gusto lang kitang bigyan ng regalo para batiin ka. Regalo lang yan bilang kaibigan. Wala akong ibang ibig sabihin dito. Bakit hindi mo nalang tanggapin para sa kapakanan ko? Nawala ang ngiti sa mukha ni Ashwin. Nagsimula siyang mabalisa. Nag-alinlangan si Iris, at mabilis siyang tumahimik. Isang surpresa ang inihanda ni Ashwin para sa kanya, kaya medyo sincere ito. Medyo na-touch siya. Chapter 188. Nakakahiya kay Ashwin kung tatanggihan niya ito sa harap ng lahat. Medyo masama rin iyon. Gayunpaman, ang kwintas na iyon ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. Hindi masyadong nararapat para sa kanya na tanggapin ang isang bagay na ganoon. Siya ay nahuli sa isang mahirap na lugar at hindi alam kung ano ang gagawin. Miss Young, ito ay tanda ng sinseridad ni Mr. Mercer, dapat mong tanggapin. Tama, ang kwintas na ito ay mahalaga at pambihira. Ito ay nababagay sa iyo ng husto. Ikaw lang ang magiging karapat-dapat nito. Nagmamadaling itinulak ng mga executive sa iisang desk si Iris nang makatanggap sila ng tingin mula kay Ashwin. Ang iba pang mga empleyado mula sa iba pang mga mesa ay nagsimulang sumali din. Lahat. Sila ay umawit ng papuri kay Ashwin, umaasang tatanggapin ni Iris ang kwintas. Sige. Tatanggapin ko. Mr. Mercer, salamat po, saglit na nag-atubili si Iris. Nang makita niya, ang mood ng lahat ay tumataas, ayaw niyang masira ito, ni hindi niya gustong mapahiya si Ashwin. And she accepted the necklace. Gayunpaman, nagpasya siyang ibalik sa departamento ng pananalapi si Ashwin para dito. Sa ganoong paraan, ang dalawa sa kanila ay walang utang sa isa't isa. Ang galing. Natuwa si Ashwin. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi kapani-paniwalang asawa. Matagal niyang hinabol si Iris at binigyan ng maraming regalo si Iris. Gayunpaman, lahat sila ay tinanggihan. Sa wakas ay nagbunga ang kanyang pagsisikap. Ang sorpresang inihanda niya para kay Iris sa wakas ay nakapagpakilos sa kanya. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang sumulong. Kung nangyari ito ng isang beses,
Maaari itong mangyari muli. Naniniwala siya na kaya niyang mapagtagumpayan si Iris kung iingatan niya. Higit 2 taon nang hinabol ni Mr. Mercer si Miss Young. Sa wakas ay nagawa niyang makuha ang ilan sa kanyang pagmamahal. Tama, isang taong kasing husay ni Mr. Mercer ang karapat-dapat kay Miss Young. The two of them are a match made in heaven. Mr. Mercer, congratulations. Miss Young, congratulations sa inyong dalawa. Napangiti ang lahat, iniisip na ang pagtanggap ni Iris sa regalo ni Ashwin ay senyales na tinanggap niya si Ashwin. Naglakad silang lahat para ipahayag ang kanilang pagbati. That, natigilan si Iris. Ayaw niyang mapahiya si Ashwin, kaya pilit niyang tinanggap ang kwintas. Gayunpaman, hindi siya naiintindihan ng lahat. Sumakit ang ulo niya. Gusto niyang ibalik ang kwintas, ngunit hindi nararapat na gawin niya iyon pagkatapos tanggapin ang regalo. Salamat sa inyong lahat. Natuwa si Ashwin. Matangkad siyang nakatayo doon at tuwid ang likod. Mukha siyang puno ng sigla. Ang pangunahing bituin ng piging ay si Richard, ngunit ninakaw niya ang lahat ng kulog ni Richard, na naging sentro ng atensyon ng lahat ng naroon. Siya ay kumikinang na kasing liwanag ng masasabi mo. Ariel, si Mr. Mercer ay isa sa mga humahabol kay Iris. Nagalit si Richard. Nakita niya sa wakas na hindi naman talaga normal ang relasyon ni Ashwin at Iris. Tama, pumasok si Ashwin sa elegante group kasama si Iris noon. Mahigit 2 taon na niya itong hinahabol, tumanggo si Ariel ng despicable. Naikuyom ni Richard ang kanyang mga kamao habang umasim ang kanyang ekspresyon. Maaaring hindi niya pansinin ang pagpapahiya ni Ashwin sa kanya kanina at maaaring hindi pansinin ang pagnanakaw ni Ashwin ng kanyang kulog, ngunit hindi niya matitiis si Ashwin H. Ang kanyang mga mata kay Iris. Kahit na hindi niya alam kung gusto niya si Iris. May isang bagay pa rin siyang alam na alam. May nararamdaman siya para kay Iris. Si Iris ay mayroon ng napakahalagang lugar sa kanyang puso. Kabanata 189. Hindi niya matitiis ang ibang lalaki na nakawin si Iris mula sa kanya. Ito ay isang matatag na paniniwala na mayroon siya sa kanyang puso. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na tinanggap na ni Iris ang regalo ni Ashwin, at tila na-touch kay Ashwin. Higit pa rito, si Ashwin ang sentro ng atensyon sa sandaling iyon at tinapakan ng buong Richard sa iba't ibang paraan. Paano lalabanan ni Richard si Ashwin? Ano? Titingnan ko na lang ba ang babaeng mahal ko na kinukuha? Namula ang mata ni Richard sa gulat. Bigla siyang may naisip habang tumatakbo ang isip niya. Bigla niyang naisip ang Blue Heart of the Sea. Iniisip niya kung paano niya ito ibibigay kay Iris, pero nandoon ang pagkakataon niya. Birthday ni Iris noon. Dahil hindi tinanggihan ni Iris ang regalo ni Ashwin, malamang hindi rin niya ito tatanggihan. Maghintay. Hindi ka pani-paniwalang tuwang-tuwa si Richard nang agad siyang tumayo. Mr. Wolf, anong ginagawa mo? Mayroon kang napakaliwanag ng ngiti sa iyong mukha. Binabati mo rin ba ako at si Miss Young? Napakatalino mo para gawin iyon. Tumingin si Ashwin kay Richard ng masama. Naisip niya na sinamantala ni Richard ang pagkakataon na subukan at mapalapit sa kanya tulad ng iba. Miss Young, birthday mo ngayon, at naghanda din ako ng regalo para sa iyo. Sana magustuhan mo, hindi pinansin ni Richard si Ashwin habang inilabas niya ang isang magandang box sa kanyang bulsa, at iniharap sa harap ni Iris. Bumukas ang kahon, at isang asul na glow ang makikita mula sa loob habang tahimik na nakahiga ang kwintas sa loob. Gawa din sa platinum ang kadena ng kwintas. Ang platinum ay pinagtagpi ng masalimuot sa isang interlaced na hugis. Ito ay mukhang maganda at elegante, at ang pagkakayari ay tila mas komplikado kaysa sa kwintas ni Ashwin. Sa ilalim ng kwintas ay may palawit na kasing laki ng maliit na bato. Ito ay nilagyan ng imperial greens at hindi ka pani-paniwalang nagliliwanag. Ang mas espesyal ay ang katotohanan na ang mga asul na dekorasyon ay tila ang kalaliman ng Kabanata 189. Bilang ang asul na karagatan.
Ito ay perpektong umakma sa berdeng hiyas. Mukhang 212. Hindi ka pani-paniwalang malamig at marangal. Ito ay isang perpektong tugma para kay Iris. Mukhang ginawa ito para sa kanya. Ang ganda ng kwintas. Ang berdeng loob ay parang espiritu. Hindi ka pani-paniwala iyon. Nanlaki ang mata ng lahat habang napasigaw sila sa gulat. Napakaganda ng Blue Heart of the Sea. Mukha itong ethereal na parang hindi ito ginalaw ng sinuman. Miss Yang, token lang po ito mula sa akin. Sana ay tanggapin mo ito, sinserong sabi ni Richard. Medyo kinakabahan siya, nag-aalala na baka si Iris Wu. Mr. Wolf, this is a special surprise I prepared for Miss Yang, why are you trying to interfere? Alisin mo ang bulok na kwintas na iyan, nakakasira ng paningin. Nagtaksil si Ashwin kay Richard, galit na galit siya. Sinubukan niya ang kanyang makakaya na gawin si Iris sa pagkakataong ito ng eksakto upang makuha ang pag-aproba ng lahat at nakawin. Ang palabas. Hindi niya akalain na kahit papaano ay gagawa si Richard ng regalo para nakawin ang limelight sa kanya. Halata ang galit niya. Ayos lang. Mr. Mercer, sinusubukan lang ni Mr. Wolf na magpakita ng pagkabukas palad tulad mo. Ang ganda talaga ng kwintas na ito, gustong-gusto ko. Kahit na normal na hindi siya tumatanggap ng mga regalo mula sa opposite gender, napagkamalan siya ng lahat na tinanggap ang regalo ni Ashwin, which made things for her. Kabanata 170. Ang pagbibigay sa kanya ni Richard ng regalo sa sandaling iyon ay perpekto para maibsan ang sitwasyon para sa kanya. Hangga't tinatanggap niya ang regalo, ang hindi pagkakaunawaan ay ganap na malilinaw. Nagsimulang magpanik si Ashwin nang mukhang sisirain ni Richard ang araw niya. Iris, tingnan mo lang. Wala man lang bahid ang kwintas na iyon. Ito ay ilang accessory na mas na ginawa gamit ang mga makina. Ito ay nagkakahalaga ng ilang daang higit pa. Paano mo masisira ang iyong imahe sa pamamagitan ng pagsusuot ng isang bagay na napakamura at basura? Sabi ni Ashwin, mabilis na binaril si Michael at tinignan ng ilang executives. Oo, Miss Yang, ang isang bagay na tulad nito ay magiging isang insulto sa iyong sarili. Malinaw na sinusubukan ni Mr. Richard na gumawa ng ilang panlilinlang sa iyo. Hindi talaga siya sincere. Hindi mo matatanggap. Si Michael at ilang executive ay nagmamadaling sumang-ayon kay Ashwin. Richard, how dare you? Kahit na gusto mong bigyan si Miss Yang ng isang bagay, dapat ay binigyan mo siya ng isang bagay na mas mahalaga o makabuluhan. Paano mo mabibigyan si Miss Yang ng basurang ganyan? Mababa lang ang tingin mo kay Miss Yang. Sinusubukan mong ipahiya siya. Pinandilatan ni Ashwin si Richard gamit ang ilang salita para mabilis na i-frame si Richard bilang isang taong gustong ipahiya si Iris. Kalokohan talaga yan. Paano mo nasabing mura ang kwintas? Ito ay isang premium na kwintas na gawa sa Imperial Greens. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 4 hanggang 6 na milyong dolyar. Kung hindi mo alam, huwag kang magsalita tulad ng ginagawa mo. Malungkot na tumingin si Richard kay Ashwin. Hindi man niya alam kung magkano ang halaga ng isang kwintas na ganoon, napakalaki ng ginastos niya sa tablet sa flea market. Ang kwintas na nasa harapan niya ay mas mahal kaysa sa pendant. Ano? Imperial Green. 4 hanggang 6 na milyon. Natigilan ang lahat. Agad naman silang sumabog sa tawa. Mr. Wolf, tulog ka pa ba? Kung oo, dapat kang umuwi para matulog. Wala kang kwentang ulila na walang pamilya. Ni hindi mo kayang bayaran ng 4 hanggang 600, lalo pa ang milyon-milyon. Tama iyan. How dare you compare a trashy necklace like that to Imperial Green? Ang galing mo magyabang. Baka ikaw ang pinakamagaling dito sa buong Springfield. Parehong natatawa sina Michael at Ashwin habang nakatingin kay Richard na parang tulala. Ay! Gustong magpaliwanag ni Ashwin pero pinigilan siya ni Iris bago pa niya magawa. Richard, tama na. Nagmamalaki ka. Kumunot ang noo ni Iris. Kahit siya ay nahihirapan ding makinig.
Mas kilala niya ang background ni Richard kaysa sa iba. Ang mayroon lang siya ay ang mga gantimpala na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Yung Money Mig. Imperial Green Necklace. Walang ibang ginawa si Richard kundi ang magyabang. Iris, hindi ako nagyayabang, please believe me. Isa itong Imperial Green Necklace. Sincere na sabi ni Richard. Ayos lang, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Sa paningin ko, walang mura o mamahaling regalo. Ang mahalaga ay ang pag-iisip. Napakaganda rin ng kwintas. Kahit mura, gusto ko pa rin. Hindi mo kailangang magyabang. Sabi ni Iris. Mula noong Mist Cloud Mountain, mas malapit na si Iris kay Richard. Ang kanilang relasyon ay naging medyo malapit na magkasama.